Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about MZ versus Invictus. At i-like muna natin yan guys. At nakasubscribe naman tayo sa FlipTop. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kayo sa FlipTop. At shoutout nga pala kay Enigma. Sorry guys kung napaka-tagal ko bago mag-react ulit. Napaka-busy ko guys at nag-work ako 12 hours every single day na ngayon. At nakaraang araw tumanggap tayo ng client pero buti na lang consultation lang kasi parang pakaramdam ko hindi ako effective ngayon para kumuha ng mga kliyente. Ganun pa man guys, eto nga pala ay requested ni Chris Lemuel Rivadeniera 4658. So ito ay requested ni Chris Lemuel Rivadeneria 4658. Sabi niya, boss, pareak po Invictus versus M-Site at Tipsy D versus J King. Favorite ko kasi si Invictus pagdating sa holo rhyme. Si Tipsy naman, favorite ko sa wordplay. Kakain talaga ako ng tae pag na-react to. Andito tayo ngayon kasi tapos na tayo sa sa tawag dito kay Aklas, 'di ba? Sabi niya, Aklas, dito ang nag-request kasi ng si Aklas at saka si may nag-request. Ganun pa man, salamat guys kung nandito pa rin kayo at ganun pa man, hindi ko natake yung mga paborito ninyong artist, nagre-react lang tayo. Pag nandito kayo sa reaction video natin, hindi nyo kakilala yung mga artist na yan. Basta, sama lang kayo sa akin, okray natin sila, magsasalita lang tayo. Magkaroon tayo ng freedom. Ganun pa man guys, huwag nyo seryosohin masyado, nagre-react lang tayo. Ganun pa man, maraming salamat sa mga tao na nandito pa nakasuporta, nakaantabay at nakaabang sa reaction video natin. Walang sawa na nakasubaybay at nanonood. At ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, manood yung genuine at the same time. Master hypnotherapist, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Tapusin niyo yung video sa description, nandun yung personal na channel ko. Kung gusto niyo marinig yung mga kanta ko, gawin na natin yun. At patnuway ng magulang ay kailangan, habaan ninyo yung pasensya nyo. Let's get to it. Hey! Advance ko na guys mabilis tayo kasi 27 minutes naman to Hey! Let's go! Makinig kayo sa mga sinasabi ng isang lehitimo. Katulad ko, nag-aabang personalan ang mga letra ko para bang pinatunayan humakbang palagi ang isang magulong buhay para bang nasanay. Magkaroon ng kalaban na alam mong magaling na mapupush yung limit mo, lalo na pagdating sa pagsusulat at sa performance. Hindi ko matansya kung joker ba siya. Big fan din ako nito ni Invictus na dahil narinig ko yung mga tirada niya, napakahusay din. Ang galing din. O lyrical pa siya, pero yun basta well-rounded siya kaya yun para sa akin malakas. Bigay lang natin ang todo para dito sa mga tao syempre, tsaka para sa atin. Another step para sa pag-angat ng Filipino hip-hop. Good luck sa atin, sana bigyan natin ng magandang laban yung mga manunood. FlipTop, Ahon 11, Day 1. Dito pa rin, Zoom meeting. 3 years ago? Hindi kayo napasahan ng link. FlipTop mag-i para sa parating natin laban, Yeah! Ano yata Actually, to? Pandemic? last year pa to, 2019 pa talaga itong laban na to. Secret battle na binibigay namin sa inyo. Libre lang. Sa kanan ko, 2000. Pasig City represent. Magingay tayo lahat para kay M-Site. Shoutout sa Republican. Shoutout kay David. Sa Pastry Vapors, Rap and Round, Crown Manila, Branded, John Abiari Works, Dentalica Dental Clinic, M-Lab Republican, kay Hanson Sano, FLC Corporation, Tita Criselda, Ria Honcolada, tsaka kay Pudel, para gero sa akin. At sa kaliwa naman, 2019 pa siya bumiyahe pero 2020 lang siya nakarating galing Olongapo pa. Magingay tayo lahat para kay Invictus. Sa homegrown siya, tulungan ko kasi. Masarap maglaban si Invictus at saka si Sayed. Pagtapatin sila ng ganyan tapos masterclass yun guys. Imagine ninyo Invictus tapos si Sayed magkalaban. Putang na, bigat nun. Paano mo iyaan yun? Diba? Ang judging nun bukas pa. Sabi niya, baka huling laban na daw niya. Tingnan natin. Nanalo siya ng coin toss. Pinili niya muna si M-Site. Pakinggan natin, tig 2 minuto dapat. Unang banat, Ahon 11, M-Site. Hello again! Palakpakan naman natin, last battle na Invictus. Pero asahan mo na puro smooth kada rounds. Kada hirit ay banayad. Monster truck kahit may hams. Walang maririnig na sayad.
May lanseta, may bitin sa hawak. Itong nagpipiling malawak. Maaga pa. Pero magdidilim na kagad sa aking maiitim na balak. Kamusta? Flip that game? Balita ko, last na daw to. Elvis Odd Drum sa part 2, gas-gas na galaw mo. Ani mo'y last dance ni MJ. Kaya bago pa bumitaw to, dala ko'y kamikaze para sa huling sayaw mo. Ano mang saliw ng kanta, sabay tayong maglalakbay. Paamumay, parehong kaliwa, ako na magpapantay at pamatay. Ang bawat step kahit may nagbabantay. Indian run, bawat takbang, siguradong may nag-aantay. O baka gusto mo na suntukan paring Vic, para mas fair tong fight. Breathtaking to mga classic hits na parang air supply. Clean shot, direct to the point, knock out sa isang bigay. Pag ito, dalapatan ko ng right hook, diretso top chart ng Spotify. Pero wala ka namang kanta. Right hook. Ang haba ng setup ni M-Site. Ganda ng mga binabad niyo sarili niyo sa pagre-reference dito. Try natin. Ano? Walang movement? Featuring ka? Isa lang lalabas na kanta niyan sa YouTube. Featuring pa. Tapos kung makapanlait ng rapper, akala mo kung sinong halang. Bakit? Ano ba ang bag mo? Ako, tol, hindi sa pagyayabang. Pero ito ang bag ko. Kala mo action star na malakardo. Mabiglang nagpalseto. Kung mag-rap probinsyano, pawala-wala sa metro. Sa barilan ay mahirap na kalaban, ito mula pa sa ghetto, tsak babagsak to sa palitan ng 45 parang dollar to peso. Ano, joker ka, di ba? Joker. Bars, putang ano yan. Babagsik sa balito, parang $45 sa peso. Ang ganda nun, butang na bib props. M-Site, man. Ang haba ng setup niya para dun sa idea niyan. Pero, na-appreciate ko pa rin kasi napaka-konkreto ng detalye. Tuloy natin. Kasi ito ay utang mo sa akin. Kaya wag mong mamasamain. Na kahit makalimot ka, tangina ka, di kita palalampasin. Kumpletong rounds tong dala ko. Abot hanggang sa dulo to. Pag nakalimot ka ng linya, ito sigurado sa ulo mo. Kaya sana naman ay matauhan ka na rin, Patrick. Ito ay mind game na parang chess. Yan ang aking tactic. Taktik. Taktik. Ubos na oras nga sa aking clip. Taktik. O diba? Sa opening pa lang may pressure ng dala. Ito ay Queen's Gambit. Tayo mo lang ba natin, Vic? Ang ganda rin ng tactic kasi oras niya wala na. Tapos ginamit niya yung reference ng Queen's Gambit, yung palabas sa may Netflix, kung saan yung chess game. Mahusay yung reference pero walang masyadong emphasize yung punchline. No wonder ngayon pa lang nag-aano si M-Site kasi nakikita ko yung minsan yung mga kamalian din ng mga artist parang binubusog nila sa reference yung 4-bar setup nila kaya wala nang effect yung punchline kasi yung punchline halos katumbas niya na yung 4-bar setup kasi pinuno muna ng reference yung reference at yung punchline kailangan makikita mo yung difference, 'di ba? Kasi pag maraming reference masyado sa setup mo parang nawawalan ng value yung punchline kasi yung punchline mo almost kasing bigat na lang ng reference mo at setup mo So parang ang lumalabas stagnant, plain siya. So ang sarap pakinggan pero hindi mo na makita yung punchline dahil nga almost magkasing timbang na lang siya. So yung energy instead na paganto lang siya. So magandang nakuha ni M-Site kagad yung tawag dito yung 45 kasi yung separation ng bara na yun at yung setup napakaganda. May visual dito kung saan pinakita yung setup. 'Di ba pag sineset up mo naman yung barrel, nilalagay mo yung magazine, tinututok mo, binabaril mo. Yung definition ng pagkakagawa niya, boom, bagsakan to parang $45 sa peso. Ang ganda nun Kasi pinakita mo yung definition ng pagbaril mo, tapos yung idea ng 45 sa bala na merong peso at saka dollar. So ngayon napaka-wit nun, napaka-smart na pagkakagamit nun. Tuloy natin. Tingnan natin. Pahinga natin. Tuloy pa ba pagre-retiro? Kung ikaw lang katapat, aba hindi ba kamithi ko? Huling laban na sawak, Poison Jonas binagsak, tong bagong pasok iiyak, pagkat magkakapangkap tong tatlong gagong sinibak. Game! Okay.
Kay Lipcram galing ang iyong hain. Mula sa laban na naurong. Mga bagahe nyo sa akin at tambagan kada pulong. Di ba nagsusulatan kayo sa battle? Huwag kang humihindi dyan, Dudong. Kapag binabag yung mga squatter, agad na humihingi ng tulong. Shit, utang ina. Ang galing ni Invictus. Na-appreciate ko yung mga linya niya. Kaya dapat, ewan ko, iba talaga pag yung kalaban mo rin talaga. Sa tingin ko, mas magandang Invictus ngayon kaysa Invictus dati. Pero nakita ko yung almost, yung formula ni Invictus dati at Invictus ngayon. Kasi ito, 3 years ago, di ba? Mahusay si Invictus pala talaga. Pero mas trip ko yung ano niya ngayon, yung galawan niya ngayon. Kasi ang ganda ng diction niya dun sa mga ginagawa niya. Pero ang ganda rin ng mga banat niya rito. Siya yung, kung si Sayad yung Vegapunk ng flip top, parang si Invictus naman yung Frankie ng flip top. Yung parang yung na-inspired niya, tapos nakita niya yung kakulangan sa ginagawa ni Sayad. Tapos diyan niya na One Piece reference, guys. Kasi nakikita ko yung kakulangan ni Sayad sa technical niya na paggawa ng bara niya. Tapos nakita ko yung pagka-intricate ni Invictus na hopefully nakita ni Sayad bago pa siya nag-start. Pero kaya niya pa rin makita yun. But meron kasing kalaban ng tao eh. Yung paniniwala niya. So even though kailangan natin mag-research o baguhin yung style natin, hindi natin magawa kasi may paniniwala na tayo na eto tayo. May sarili tayong pagkatao, may sarili tayong pananaw. Bakit natin babaguhin yung sarili? At the end of the day, ayaw natin na baguhin yung konting natitira pa sa pagkatao natin. Kasi yung natitira na yun, yung nagde-define ng pagkatao natin. Tuloy natin. Pero sige, tinanggap ko na magkapera naman to. Pagkat kapag wala siyang battle, walang Kasi minsan sa sobrang lalim na ginagawa ni Sayad, ang hirap hanapan ng explanation o punto kung saan papunta yun eh. Pero yung ginagawa ni Invictus, very detailed eh. Tapos, ang bilis maintindihan kasi yung intention nandoon. Inasan to! Mabuti na lamang may sar-arik at may gera na ganito. Kundi magpapanggap tong squatter na iglesia sa Pasko! Sila raw pinakamagaling, lahat ng banggain tiklop. Lahat ng banggain tiklo. Di sila nagmamalalim. Mga bulsa kapkapin, walang nakatabing ginto. Pes baka salihan ko ang mga squatting batukan, yay tatanggapin ko. Hanggang maipamukang, tanging ako lang may kaya sa inyo. Bars. Putang yun. Wala kayong mga ginto, mga pulubi lang kayo. Sinabi ni Invictus, ako lang yung may kaya sa inyo. Pero yung idea na yun, ako lang yung may kaya sa inyo. Yung may kaya na may pera, wealth, yung kayamanan. May kaya sa inyo, kaya kayong pabagsakin, patayin, sarain, salain, ganun. Ganda ng pagkakagawa ni Invictus. Tapos siya raw pinaka-cute. Ba't sa babae ibang impact? Sobrang taba ng 2 pisngi, tang ina mo mukhang nakatibak. Pues kahit cute ka sa 10 tao, abo ka men pag kinitil. At ano mang gawin mo, mga hurado, ako pa rin mapipisel. Okay. Kasi, ba't ka ba nananalo? Sobrang babaw ng mga sulat. Maganda rin sinabi doon ni Kasi, ba't ka ba nananalo? Gawin mo, mga hurado, pues kahit cute ka sa 10 tao, abo ka men pag kinitil. At ano mang gawin mo, mga hurado, ako pa rin mapipisel. Kasi, ba't ka ba nananalo? Sobrang babaw ng mga sulat. Sa 2x2 ka lang delikado. Kapag meron kang tagabuhat, walang ginawa kundi magpapogi, tapos obra mo pantupak. Ulul sa 3GS, ikaw pinaka-sobrang cute ng utak. Wow. Sige ka, Hol! Ganda rin na pagkakasabi, sobrang cute ng utak. Parang pabibo lang yung utak mo, pero ginamit niya yung idea ng cute at acute. Sobrang acute ng utak. Yung acute kasi, terminology yun sa mathematical, very acute. Parang yung acute kasi parang very difficult o parang mahina utak, parang gano'n. May problema, meron siyang parang disabilities. Sa kangawa, dyan ilagay ang airtime.
Sige kahol sa kangawa, dyan ilagay ang airtime. Halatang gahol pagkagawa, kaya panay na deadline. Akala ko, kating-kate, na dumampi ang left-right. Bastong atat na tubali, ngayong gabi na excite. Ang iyong isip ba nagbago? Madali pang sumibat. Kung ako tingin yung Maganda rin ang matata... pagkakasabi niya dun, Ang ha? iyong isip ba Excite. nagbago? Kating-kate, na dumampi ang left-right. Bastong atat na tubali, ngayong gabi na excite. Ang iyong isip ba nagbago? Madali pang sumibat. Kung ako tingin yung Excite nakita, tapos may excite. Parang, dami pwedeng meaning. Galing ni Invictus. matatalo, ay mali kayong sipat. Yay, walang barang mabigat. Ang paraan lang masilat ay maghanda at... Yay, walang matatalo. Kung ako tingin yung matatalo, ay mali kayong sipat. Galing din yun. Sabi niya, ano ba sabi niya rito? Madali pang sumibat. Kung ako tingin yung matatalo, ay mali ngayong gabi na excite. Ang iyong isip ba nagbago? Madali pa... Yung excite pala, yung X, parang wala kang paningin. Pero, kasi yung sight, parang paningin mo, di ba? Yung sight, yung hearing, yung ano. Tapos meron ding sight na lugar, di ba? X, yung X na to, yung site na to magiging X, parang gano'n. Ang dami ding meaning. Tapos sinabi niya rito dahil pangalan niya Patrick, ang ganda na pagkakagamit niya dito eh. pang sumibat. Kung ako tingin yung Kung matatalo, matatalo, ay mali kayong sipat. Mali kayong sipat kasi si Patrick siya, 'di ba? Mali kayong sipat. Mali kayong sipat pero ginamit niya rin yung bilang mali yung pagkakasipat ninyo, yung pagkakatingin ninyo, yung pagkakaunawa ninyo. Gandang pagkakasabi. Yay, walang barang mabigat. Ang paraan lang masilat ay maghanda at mag-imbak na magaan niya na rebat. Kaya pangalawang banat, Emsite, Sa tingin ko nakuha ni Invictus yung first round. Ang ganda ng delivery niya dito, yung diction niya. Ang daming mga meaning. Actually, baka mayroon pa akong hindi nakuha dun eh. Pero maganda yung first round ni Invictus. Yes, kaya pala nag-work on siya sa delivery niya. Kasi parang kailangan talaga ng mga artist na reviewin yung mga laban nila para makita nila yung kakulungan nila sa performance nila. Tingnan natin yung isa. Siya daw yung mapipisil. Tangin ang lupit ng mga sulat mo. Pag ako pumisil sa'yo, tangina mo lalabas pati utak mo. Okay. Ano, squatting, mahirap, putang ina ka. Baka isampal ko sa mukha mo sa executive village na ako nakatira. Lahat ng meron ako, pinagpaguran ko. Huwag ka masyadong mamihasa. Lumaki akong naaasahan na magulang, ikaw sa magulang umaasa. At diba, kailangan mo ng pera, kaya lumabang ka sa ahon. Sinabi ko lang, parehas naman tayo, walang masama dun. Next naman. Gago to siya. Alam mo tol, sabi ko hindi na ako magre-rebat. Pero pasensya na, nasabik. Hindi mo naman ako sigurado kung hindi ka talaga magbabalik. Kaya alam nyo na ang mangyayari, pagtapos ng gapo, bano. Pero hindi yan totoo. Dalawa kayo nilang seta na masasabing mahuhusay sa laro. Isusunod kayo. Facts din yun Magaling talaga si Lanceta. Napanood ko na siya 2 beses. 3 beses na siguro. 3 ba? Oo yan. Kasi na-react ko na yung mga laban niya rin 3 yata na. Magaling si Lanceta. Tapos ngayon nakikita ko pa si Invictus. Magaling din si Invictus. Kita kay Unico, kaso baliktad yata na upo. Anigma, bakit pagdating sa akin, nauna yung bano sa gapo? Pag ako daw lumalaban, may foreman. Pag ako daw lumaban, may foreman. Puta pare, ang cheap. Baka goro na may forearm sa daming punches na nag-hit. Wasak ang spinal at mga organ. May nadadali kada spit. Ganyan ang construction pag may foreman. Tsak may bale kada week. Pag may forma, may bali kada week. Tapos yung bali na yon yung pagkakuha ng sahod mo. Anytime you want. May pwede mong pabali muna. Good job. Nag-choke si A-Box. Gandang reference ni M-Site dun Mga nagpainit lang yata siya sa first round niya. Tuloy natin. Sa laban nyo. Tapos nag-choke ka din. At ang huli niyang sinabi, nagpapaka, photographer, ang pangit ng imahe. Nakakatawa yon bilang rapper. Pero ang punto, Patrick, yung irony, nilait yung pagiging photographer, wala namang photographic memory.
Ganyan ako sumilip ng detalye, doble kita, parang si Arik pag-ahon. So, ibig sabihin, pag sinisita mo yung photographer, pero hindi mo naman maalala yung tunay na senaryo. Kasi photographic memory kasi yan eh. Kasama yan sa mga advanced skills ng tao, kasama sa savant syndrome, you know. Yung pagiging autistic din, pag may mild o meron kasing advanced autism din kasi talaga guys eh, na parang ang talino pag autistic din eh. Pero may autistic din talaga na puro problema din, may hyper-focus, depende talaga guys. Tuloy natin. Parang vlogger na nagpatulpo ng sa hirap makabangon. Karera niyang mabagaling umusad at hindi rin naglaon, hindi na siya sumasayad kasi kumapit na kay Marlon. Hawak na siya ni Looney. Nababanggit na siya sa mga comment, sa mga bid and live. Hindi yung hype. In real life, hawak ka na ni Lums. Ano ka? Controller ng PS5? Ano, gusto mo NBA rap battle? Pauulanan ko to ng moves at dunk. Kaya kung meron ka bang dual sense, punches ko may dual shot. O ano ba? Okay. Itodo mo lahat para hindi ka masilat. Malakas ako pag nagbalik kahit hindi na magrebat. Burado pangalan sa post at poster pag pinaghambing na ang bigat. Ito ay ibang M-Zite na poser. Mali ka ng tinag. Mali ka ng tinag, ang ganda na pagkaaga, burado ka kasi yung tinag mo. Lahiti mo, pwede kang i-report. Ang ganda ng dami pwedeng isilip din. Pakahusay mo. M-Zite. Sa 3GS, Rapscallion, Republican at 13. Nagkaroon din sila ng issue ni David dati. Medyo sablay din si M-Site sa sulat ng pag-rap. Pero magaling talaga siya pagdating sa ganito. Talaga sa MC. I mean, wala naman akong sama ng loob kay M-Site. But he's really good. He's really good. Sana dito siya magtutok. Kasi may future talaga siya rito. Pero kailangan niya pa rin magawa ng music. Yung mga love song siguro. Mga pang bayan. You know. Kasi minsan pag distract ang hirap din maipagsabayan diyan eh. Especially pag hindi mo forte, 'di ba? Kasi iba yung idea ng pagbabattle talaga at idea ng ilalapat mo talaga sa musika. Minsan hindi sumasalamin sa pagkatao natin yung sinasabi natin pag nag-distract tayo. Kaya sa tingin ko ang laki ng potential ni M-Site dito sa battle na to at saka sa yung mga musika na pwede niya pang ilabas. And I'm rooting for him dahil doon. Tuloy natin. Estilo ko'y hinubog ng panahon. Looney, Glock, Shubaldi, pati Santo. Sige, magmalalim ka lang dyan at sumigaw kahit ipagpilitan mo, pero balanse pa rin ang mangingibabaw sa timbangan ng ligang to. Okay. Tayo ba natin Victor's Fighter natin? Tapos na ba? Ang weak ng ending ni M-Site pero okay pa rin. Yun na pala, yung 2 minuto niya, nagawa pa mag-rebat, yung di sapat, brebobo ka. Di ba pag ikaw nagbalik mabigat, dyan lang nga to may bubuga. Ngayon sa pangit ng rebat, akala ko intro mo na. Lahat ng baon kong gasolina, sa'yo ko pansisiklab. Burahin man ang burahin, lalo lang din kikintab. Kaya rebat lang ng rebat, akin pa rin matingkad. Ibalik ng ibalik hanggang sa ibaliktad. Okay. Kasi walang kwenta ang iyong sulat. Yan lang paraan na pantakip. Bukod sa huradong mga kaibigan na madalas tagasagip. Lahat nirebat na nitong squatter. Di ba timpitong si Sabek? Nung may napulot ka na wallet, ba't hindi mo binalik? Ganda rin nun ha. Ako'y natural na mabait. Kaya tingin niyo sumama. Sa'yo na boto ng hurado, di ko planong umawa. Magre-retiro na ako. Yan ay pasimpleng babala na ang dala ay delikado kapag pwedeng mawala. Ano ba kasing sabi ng incheck? Pagpapalain ka ngayon talaga? Ang kaso naligpit pagkat sa akin na taon ng tanga? Pero may bago kayong tahanan, congrats! Alam kong masaya. Sa dami ng pinagdaanan, sa wakas may pang-upa ka na. Kasi galit sa aktivista, pagkat madalas na raw umani, pues di lahat katulad mo na may lakas pang lumagari. Dating squatter, biglang kondo, doon lumabas ang ugali. Kaso pagpapatiwakal pala ang iyong pagtalon sa mataas na gusali. Okay. Kaso pagpapatiwakal pala ang iyong pagtalon sa mataas na gusali. No may hirap na tinatarget, panggap na mayaman hari-harian. Kahit pinapatay mga squatter, ni wala man lang galit-galitan. Habang kami pumapalagtikom, nagbabait-baitan. Pagkat talagang peke ang bayag nitong nagkaari-arian.
Kasi mahina ang iyong linya, ako'y di masabayan. Kaso patay pa rin, kahit di na, gawa naman laban. At kung tatawaging dilawan, yan ay shit. At kung tatawaging dilawan, yan ay ayaw ng palagan. Basta ubos pinaghirapan sa araw ng bayaran. Time. Tayo mo yung banat, M-Site. Ang gandang ginawa ni Invictus kaso parang nagmadali siya, hindi niya masyadong tinano niya, sinalaan niya, binigyan niya ng intensity, binigyan niya ng justice, pinorform niya ng maayos. Parang pakiramdam niya dahil hindi siya nakakuha ng crowd reaction, parang minamadali niya para, yun yung idea ng sense na parang, kailangan mong mahalin yung linya mo. Yun talaga. Mahalin mo yung linya mo kahit sa tingin mo nabubuli na yung rounds mo, mahalin mo siya. Kasi para ma-appreciate ng tao yung sinulat mo talaga. Kasi at the end of the day, yung performance mo din kasi. Pakaramdam ko nagmadali si Invictus. Maganda naman yung sulat niya. So second round, bigay ko na kay M-Site. Pakinggan natin. Tanginang yan, puro issue na hindi daw binalik. Tangina mo para kang fame whore sa IG. Paano mo ibabalik yung wallet? Pag tingin mo, tangina mo walang ID. Akin na lang yun. Tunog malalim ang modus. Ay, even though, tama talaga dun si M-Site. Kasi sabi naman, di ba, finders keepers. Pero kung walang ID, paano may babalik? Diba? Pwede nilang i-report nun. Pero kung sa panahon ngayon, ang hirap. Minsan talaga binibigay ng Diyos yun para sa'yo. Hindi mo lang naiisip eh. Diba? Minsan meron tayong moralidad, pero yung moralidad na yun, hindi saklaw ng pag nakita mo lang, diba? Tuloy natin. Yan ang laro ni Patrick. Puro naman stating the obvious na parang Rudy Baldwin. Kung advance ka mag-isip, parang nahuling adik, edi sana iniwasan mo tong araw na to nung inalok ni Ari. Kasi akala ko ba malalim to? Ba't gusto lagi nasa ahon? Bars. Ayaw ma-compliment pero sa tournament gusto din na mag-champion. Kaya nag-angas sa isa buhay. Kesyo nagmistulang immortal. Nakapenetrate pero laglag sa second stage parang sinapupunang kinortal. At galit sa mga mababaw. Kaya sa ligay na nanakot. Sila lang daw at walang puwangat, sila lang daw ang may kapangyarihan na manakot. Kung magbantay, walang humpay, mayahambing na rin sa tanod. Gatekeeper ka, squatting ako, dumadaan kami sa bakod. Bars! Utang yan. Nabaril si Invictus. Squatting. Nabaril si Invictus. Yung pagkakatingin ko, yung pagkakasalamin ko ng idea ng squatting, parang mga daga eh. Squatting, di ba? Parang pusa o kaya parang daga. Putang, napakamakapangyarihang burst na yan. Bars! Bigyan natin ng usok yung ginawa ni M-Site, guys. Nausukan tayo. Ganda ng putang inang setup. Yun yung gusto kong makita eh. Tsaka lang mukhang nilagay ni M-Site yung ID, yung niya dito sa huling. Ano nangyari sa natin? Pusok. Yan. Tuloy natin guys. Ganda ng pagkakagawa ni M-Site dun. At kasalanan ba namin yun kung mas mapapil kami sa tao? Kayo iniimbitahan lang ng mga bar pag malapit na magsara portal. Nakapenetrate pero laglag sa second stage parang sinapupunang kinortal. At galit sa mga mababaw. Kaya sa ligay na nanakot. Sila lang daw at walang puwangat, sila lang daw ang may kapangyarihan na manakot. Kung magbantay, guys, total, nakapelement pero sa tournament gusto din na mag-champion. Kaya nag-angas sa isa buhay. Kesyo nagmistulang immortal. Nakapenetrate pero laglag sa second stage parang sinapupunang kinortal. Ang ganda din sinabi niya no? Parang pakaramdam niya immortal pero nakapenetrate, nakapasok siya pero laglag sa second stage sa pangalawang pagkakataon o sa pangalawang division o pangalawang palapag parang sinapupunang kinortal. Kasi yung mga bata kasi 'di ba pag pinapalaglag sila nagkakortal sila. Kung ano ginagawa nila. Yan yung mga ganda din yung pagkakasabi doon ni M-Site. At galit sa mga mababaw. Kaya sa ligay na nanakot. Ganda na. Sila lang daw at walang puwangat, sila lang daw ang may kapangyarihan na manakot. Galing kasi galit sa mga mababaw. So, pinakita nila yung difference
yung kung paano ininsulto ni MZ yung mga miyembro ng nila Invictus na sila lang daw yung matalino, sila yung gano'n. Ngayon, tas nung binigay niya yung difference, nagkaroon ng idea yung tao kung ano yung definition ng kalaban ni M-Side. At pagka-mold ni M-Side ng definition na yon, tapos ginamit niya naman yung definition niya para sirain yung definition na yun. Ang laking bagay nun, guys. Yung definition, yung meaning. Pag sinerch nyo yung idea ng definition, yung pagkaka-define na yun. So, dinefine ni MZ yung kagrupo ni Invictus at si Invictus yung buong grupo niya. Tapos, ginamit yung sarili niya bilang squatting para sirain yung mismong definition na yun. Yung ako, laban kayo, yung isang katulad ko ang pwedeng sumira sa inyo. Ang laking bagay nun, guys. Nakita mo yung timbangan at paano ginamit yung identity bars para dito. Ang ganda ng pagkaagawa dun. Sobrang ganda ng pagkaagawa dun. Ang dami niyang mapupulot nun, guys, sa ginawa ni MZ. Identity bars yun. Kung magbantay, walang humpay, mayahambing na rin sa tanod. Gatekeeper ka. Gatekeeper ka. Squatting ako. Oh, yun, dumadaan kami sa bakod. Bars. Bakod ka, yun ang pagkakamali kasi ni MZ din. Kasi yung gatekeeper, yung mga tao nagpe-prevent sa mga tao may gate kasi, yung dumadaan pala sila sa bakod. Okay, pwede naman kasi dumadaan daw sila sa bakod. Hindi pala parang kasi bakod naman yun, di ba gate? Tama, makes sense naman. Tama naman si MC. Sorry. At kasalanan ba namin yun kung mas mapapil kami sa tao? Ayaw iniimbitahan na ng mga bar pag malapit na magsarado. Masaya sa ginagawa, kumikita, nakikisama, pero mali pa rin ang trato. O baka naman, galit ka lang kasi hindi mo magawa to. Pag kayo nag-show, malapitan lang. Kasama mga tropa mong hakot. Pag kami nag-show, minsan lang. Pero dala ko passport. May visa, kaya epektibo. Walang hangganan ng limitation. Dinadaanan mo toll gate, dinadaanan ko immigration. O ano, mahangin. Bars, putang ng insult yan. Nabombahan si Invictus. Nausukan si Invictus dun Masyadong malakas ang banat ni M-Side dito. Tuloy natin. Diba? Yan ang katotohanan na dapat mong malaman. Kasi pag hindi sumagot, duwag. Pag sumagot, tawad nyo mayabang. Pero kung punchline lang ang usapan, tsaka punching bag, tsaka angat to pag tinodo. Minanipak sa battle rap, bawat sapa ko ay negosyo. Manibag ay akin at may babagsak kapag kinombo. Pag uppercut, taas pa ba parang presyo ng petrolyo. Ang kayamanan ay ang galing naman, Ang galing ni M-Side sa mga ganong klase ng mga detalye. Yung, yung tawag dito, yung detail ng, ng pinagkaiba. Mula sa 45 peso to dollar, tas petrolyo, ang ganda ng pagkaagawa. Tumatatak yung mga ganon. Kasi, it makes sense tayo natin. Ang kayamanan ay hindi basihan ng lakas at antas ng tao, bro. Mahirap man, sarap ay upper class, ito ay lampas sa estado mo. Mas malinis pa magtrabaho sa arkitekto. At ang pangwakas na plano ko ay mawalan ng boses si Invictus para walang gas-gas na anggulo. At dahil pipi ka na, dadalhin na kita sa iyong paroroonan habang nakapiring ang mata. Di makapagsalita, nagpipigil ang hinga, naridinig ang kaba. Surprise, motherfucker! Yung inakala mong despedida, putang inalibing na pala. Okay. Tayo, muling ba na si Invictus Mike? Always the same. Ang weak ng ending ni M-Side. Tuloy natin yung gawa ni Invictus. Natin. Naturingan taga-Pasig, taga-bakit nandun ka? Kung kami lang nakalapit sa may hari ng tugma, ebidensya, pag-holorime, lahat ng pangawa. Kasi ni iisa, walang makagawa. Pinupuna mo pa tugma ko, sipat na sipat, pero sa multi lang, itong ibang, hirap na hirap. Di rin karne, sa may bingi, jay multi raw nitong mangmang. Tipong nag-holorime na kami, pre-multi lang, di mo alam. Sabi niya, Marami nang nag-holorime dati pa, guys. Hindi, wag nyo, bakit binibigyan nyo palagi ng highlights yung bagay na hindi pa ginagawa na dati, tapos porque napasikat nyo lang, parang yun na yung batayan at basihan ng pagiging magaling na artist o advanced na artist. Lahat, metaphor, multis ginagawa na yun dati, speed up ginagawa na yun dati. Hindi porket nabigyan ng ingay, nabigyan ng sikat, na popularize lang, yun na yung definition. Dati pang ginagawa yun, guys. Yung pagra-rhyme na merong tono, ginagawa na rin yun.
'Diba? Pakinggan niyo yung yung Bone Thugs and Harmony. Isa sa mga favorite artist ko, mga progressive tulad ni Immortal Technique, Cypress Hill, mga ganyan. Favorite kong mga rapper yan Isa sa mga gusto ko rin ng mga rapper, si MF Doom, yan. Galing ng pagkaagawa din. Maraming mga artist guys na pwede nyong tignan. Si Nas magaling. Si Nas, diba? Jay-Z din, magaling din yun. Marami talaga guys. Huwag nyong gawing batayan yung holorhyme, yung multis, para masabing magaling kayo na artist. Kasi ako, pag gumawa ako ng rap, I'll promise you, mas pabor ako sa paggawa ng metaphor. Kasi ang metaphor ang nag-activate ng pag-iisip ng tao diba? Doon lang nagiging imaginative yung isang tao. Doon lang nakapag-imagine. Yung pagsusuri nasa multis, ano ba sabi niya dito? Tapos mag-iisip ka. Pero pag sa metaphor, lumalawak yung pangunawa mo. Lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. Nakakarating ka sa iba't ibang dimension. Yun yung magandang bagay doon sa metaphor. Kahit, or parables. Kasi kahit si Kristo, parables ang ginagamit. Diba? Metaphor din kung sakali. Tuloy natin guys. Tryouts nyo boring. Missiles ko homing. Nakakagulat. Rhyme ka lang ng rhyme, kaso diba mababaw sugat? Kanya raw punchline, online selling, laging on hand, tanga ng sulat. Kahit mag-mind ka na mag-mind, tang ina ka, wala kang utak. Papakasiga, papaka-gangster, kaso burog na sa aming gap. Kaya itong Christian na rapper, luhod sa battle rap. Sino magaling sa 3GS? Christian battle rapper. Christian, napapaluhod ka sa battle rap. Tuloy natin. Yay, hindi si Christian Paulo. Pagkat kung usapang Christian lang, mas magaling si Christian Carlo. Pagkat kung usapang Christian lang, mas magaling si Christian Carlo. Isa ka sa rapper na kinikilalang mga areglo copy-paste. Di ba lamang kung joker o lyrical, basta sa pareho average. Oo, natalo nga ako dati sa may academic rank. Ikaw nakabaon lang sa'yo tae, para kang septic tank. Ang liit-liit kasi ng boses, ang lakas-lakas mang mama. Pues kahit aktivista ako at mahirap pa to, hindi na sa'yo maaawa. Pues kahit aktivista ako at mahirap pa to, ay hindi na sa'yo maaawa. Sige sa lupa, sa kada bitaw, humihiwa sulat ko pag tama. Maghahalo pula at saka dilaw kapag mga sugat mo nagnana. Okay? Pula, dilaw. Nakilala sa rap skills. May pula kasi at dilawan Yung mga pula, yun yung talagang umaatake sa government. Yung mga dilawan, sila yung mga umaatake ko sa government, pero pabor din sa government. O meron kasi mga dilawan na parang peke sila, na parang palabas sila ng government mismo. Tuloy natin. Wordplay, holorhyme, anumang nais ko. Lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng mga inggit na huradong kasing pangit mo. Kaya pag planong maimbalido, to'y tutumba sapat. Pagkat alam mong So matagal na palang ginagawa ni Invictus yung pag-atake sa mga hurado. Tuloy natin. sinabi ko, tumutugma lahat. Ngayong di natuwang huli na laban, mas diin na bawat sugat. Pagkat pag sa'yo di nagpaalam, tsak iniwan ka ng sulat. Kung resulta ay agwat. Ganda rin yun, pag sa'yo hindi iniwanan ka ng sulat. Yung sulat niya sa rounds na to at yung sulat ng parang literal na sinulatan kita pag umalis ako, paalam. Diba? Yung farewell letter. Ang milya na ang ulat, Galing din. ako tumutugma lahat, ikaw di ka nakasukat. Napakaganda ng ginawa ni Invictus, pero yung second at third round niya, di na siya ganun ka-effective kasi na-expose na siya ng M-Site Ang ganda ng pagkaagawa ni M-Site sa second round, yun na yung nagdala at nag-define ng second round at third round na yun. Kasi sobrang lakas niya, nagkaroon ng momentum si M-Site para mas lalo pang i-clarify yung bawat verses niya. So sa tingin ko, nakuha ni M-Site yung second round at saka third round. So landslide na yun. Tuloy na tayo. Tignan natin kung sino panalo. May chance si Invictus sana Kung pinanatili niya lang yung sulat niya ng first round, dugtungan niyo, wag na kayong maghanap ng panibagong idea. Yung habang ginagawa niya first round ninyo, hatiin niyo na lang. Basta tuloy-tuloy niyo lang yung paggawaan niyo ng bars. Check. And bago tayo pumunta sa judge's decision, gusto lang namin pasalamatan lahat ng mga Shoutout patrons kay namin. www.patreon.com/fliptop. Maraming salamat talaga sa lahat ng tulong at suporta para itawid namin yung nakaraang taon, yung 2020. Sana makasama pa rin namin kayo this year, 2021. Round 11, M-Site versus Invictus.
Kaya ng laban yun, magiging tayo lahat para sa kanilang pareho. Hopefully si M-Site Promise manalo. yun. Kung pwede lang talaga, wala nang judging. Pero ang boto ng hurado, 5-0, magiging tayo lahat para kay M-Site. Shoutouts kay Invictus. It makes sense naman yun. Di naman siya malabong i-judge. Ganun pa man guys, bibigyan ko yung laban na to ng 10. At I'm glad na hindi nag-choke si Invictus. Meron na pala siyang issue ng choking na ganyan. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan ninyo yung laban na yun guys. I-comment nyo lang kung nagustuhan nyo yung reaction ko. I-like nyo lang, i-share ninyo. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe. Ganun pa man, maraming salamat guys. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive ka, ngalan ng Guadalupe Pro. Ingat kayo lahat. Peace out.